Sinong susunod? Magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig. Si Liza ay isang dalagang 25 taong gulang na nanggaling sa isang malayong baryo sa Bisaya. Payat, morena, mainhin kung kumilos at matipid kung magsalita. Sa unang tingin, isa lamang siyang simpleng babae na naglakas loob pumunta sa Maynila para maghanap ng trabaho. Walang gaanong alam ang mga kapitbahay niya noon. Maliban sa isang sabi-sabi, nakakaiba raw ang kanyang pamilya na may lahing hindi dapat lapitan kapag gabi. Pagdating niya sa Maynila, namasukan siyang bilang katulong sa isang malaking bahay ng mag-asawang negosyante sa Quezon City. Sa simula'y maasikaso at masipag si Liza. Maaga siyang nagigising para magluto at maglinis. Tuwing hapon naman, lagi siyang nakangiti habang pinapasyal ang anak ng kanyang amo sa hardin. Wala kang iisipin na masama sa kanya. Pero, magbabago ang lahat makalipas ang ilang araw. Isang gabi, nagsimula ang hindi maipaliwanag na pangyayari. Una, naririnig ng mga kapitbahay ang kakaibang kaluskos sa bubong tuwing hating gabi. Tila may mabigat na nilalang na naglalakad. Pangalawa, may mga alagang manok at pusa na bigla na lamang nawawala. At kung minsan, may nakikitang laman loob na para bang pinaghimayan na lang. Pangatlo, ang bunsong anak ng amo ay nagsimulang mangayayat kahit na malakas namang kumain. Lagi itong nananaginip na may babaeng nakadapa sa bubong at nakasilip sa bintana ng kwarto habang nakangisi. Isang gabi, nagising ang mayordoma at napansin na wala si Liza sa kanyang higaan. Sumilip siya sa labas at muntik siyang mapasigaw nang makita niyang may nilalang na nakadapa sa bubong. Mahaba ang buhok na nakalaylay. Manipis ang katawan at mahaba ang dila na parang humahaplo sa hangin. Sa sinag ng buwan, kitang-kita niya ang muka. Si Liza yun. Ngunit ang mga mata ay kulay pula at ang mga kuko ay matatalas na para pang pang-ukit ng kahoy. Hindi na ito tinuloy ng mayordoma. Agad siyang tumakbo at ginising ang amo. Nang sumilip sila sa bintana, naabutan nilang bumabalik si Liza sa kanyang anyong tao. Tila walang nangyari. Bakit gising pa po kayo, ma'am? May hinga pang tanong habang hawak-hawak ang tabo na puno ng tubig. Kunwari galing sa banyo. Kinabukasan, nagpatawag ng albularyo ang kanyang amo. Habang isinasagawa ang dasal sa buong bahay, bigla na lamang sumigaw si Liza. Nanginginig ang kanyang katawan at napaluhod sa gitna ng sala. Mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang mahabang hibla na parang itim na sinulit. At mabilis na kumawala ito papunta sa bintana. Parang usok na mabilis na tumakas. Lumuhod si Liza at umiiyak. Tawarin niyo po ako. Hindi ko na ito gusto. Pero dala ko ang sumpa ng pamilya ko. Pinipilit kong labanan ang gutom. Pero hindi ko kaya. Ayoko na po. Kinabukasan, bago pa man mag-umaga, umalis na si Liza nang hindi nagpapaalam. Naiwan ang mga gamit niya sa maliit na kwarto sa likod ng bahay. Sabi ng mga kapitbahay, may nakitang anino na tumalon mula sa ikalawang palapag at lumipad palayo sa madilim na kalangitan.
Hanggang ngayon, sa kanilang barangay, may mga nagsasabing may babaeng tila katulong na kumakatok sa bahay-bahay sa probinsya. May hinang boses at mahihain ang ngiti. Pero kapag lumalim na ang gabi, doon mo maririnig ang tunog ng mahabang kuko sa baba. Magandang araw po sa lahat. Mainit ang hapon nang magdesisyon ang tatlong matalik na magkakaibigan na sina Marco, Renz at Jomar na magcamping sa isang gubat sa kabundukan ng Batangas. Bata pa sila noon nang marinig nila ang mga kwento tungkol sa gubat na iyon. May mga diwata raw, may mga ligaw na kaluluwa at pinaka-pinagbabala ng matatanda. Huwag raw magpapalipas ng gabi roon dahil may mga aswang na umaalikid. Pero sanay na si Marco sa kagubatan. Laki siya sa baryo malapit sa gubat. Kaya kampante siya. "Relax lang kayo. Akong bahala," sabi niya. Nakangiti habang bitbit ang matsete at ang mga gamit. Nang sumapit ang dilim, naglatag sila ng tent sa isang maliit na clearing. Nag-ihaw sila ng hotdog at tilapia sa ginawa nilang bonfire. Nag-inuman ng kaunti ng serbesa at nagkwentuhan tungkol sa mga kabataan nila. Sa hindi kalayuan, naririnig nila ang huni na kuliglig at ihip ng malalamig na hangin. Masaya ang lahat hanggang mapansin ni Jomar na parang may kumakaluskos sa gilid ng mga puno. "Pare, may naririnig ba kayo?" Bulong niya. "Ay nako, natatakot ka lang sa kwento ng lola mo eh," biro ni Renz. Pero kita sa mukha niya na may kaba na rin. Biglang, sa may anino ng mga puno, may lumabas na matangkad at payat na nilalang. Mahaba ang buhok, pulang-pula ang mga mata, at humahaba ang dila na tila ahas na bumubulong sa hangin. Mabaho ang amoy nito, parang nabubulok na karne. "Tae! Aswang!" sigaw ni Jomar. Halos mabitawan niya ang hawak na sulo at umatras ng mabilis. Habang si Renz, naniga sa kinakatayuan, nanginig ang mga tuhod sa takot. Pero si Marco kakaiba. Tahimik lang niyang tinititigan ng nilalang. Hindi mo mababakas kung takot o galit ang nararamdaman niya. Tumayo siya ng mabagal. Kinuha ang patalim na machete at ang maliit na bag na dala. "Jomar, Renz, huwag kayong gagalaw. Akong bahala," malamig niyang sabi. Lumapit ang aswang. Naglalaway. Tila naaamoy ang dugo sa balat ng dalawa. Tumawa ito ng mahina. "Amoy ko kayo. Matatamis." Pero hindi pa ito nakakalapit nang magsalita si Marco. Matalim ang boses. "Tumigil ka! Alam kong lahi mo at alam ko kung sino ka." Napaatras ang aswang. Sandaling nagulat. "Ikaw, isa ka rin sa amin." "Hindi," mariing sagot ni Marco. "Hindi ako katulad mo. Hindi ako pumapatay ng tao." Ngunit nagbago ang anyo ng aswang. Naglabasan ng mga matatalas na kuko at mabilis itong umatake. Mabilis ding umatras si Marco. Humarang sa pagitan ng nilalang at ng kanyang mga kaibigan. Mabilis ang galaw ng dalawa. Ang aswang ay lumipad-lipad sa ere. Bumabaon ang kuko sa lupa. Ngunit si Marco
ay tila alam ang bawat sulok ng gubat. Tumakbo siya palibot, umiiwas sa mga puno, at sinusugatan ito sa mga bahagi na hindi agad gumagaling. Napansin ni Renz habang nakasilip sa likod ng bato. Kahit hawakan ni Marco ang lupa na may abo at asin, wala itong epekto sa kanya. Hindi siya nasasaktan, at ang mga sugat na natamo ni Marco mula sa laban ay mabilis na naghihilom. Si Marco, nanginginig na tanong ni Jomar. Hindi ko alam, pero parang isa siya sa kanila. Sagot ni Renz, halos maiyak. Mula sa dilim, muling umatake ang aswang. Sinubukang kagatin si Marco sa leeg, ngunit mabilis na sinunggaban ni Marco ang nilalang. Pinasok ang machete sa ilalim ng braso nito at may sinambit na kakaibang wika. Matanda, parang orasyon. Umiyak ang aswang, naglikha ng malakas na huni na malingaw-ngaw sa buong kagubatan. Hanggang sa tuluyang itong bumagsak sa lupa, nanginginig, at tuluyang naglaho ang anyo nito sa alikabok. Hingal na hingal si Marco, duguan ang kamay pero matatag ang kanyang mga mata. Nilapitan niya ang dalawang kaibigan na halos hindi makapagsalita sa takot. Pasensya na, sabi niya. Hindi ko na itago, may laya akong aswang. Pero hindi ako katulad nila. Hindi ako kumakain ng tao. At dito ako lumaki. Kabisado ko ang bawat sulok ng gubat na ito. Ligtas na kayo. Natahimik ang paligid. Ang apoy sa bonfire ay mahina nang nagliliyab. Unti-unting humupa ang kaba ni Renz at Jomar. Pero hindi nila malilimutan ang nakita nilang anyo ni Marco. Ang bilis, ang lakas, at ang katotohanang hindi siya nasasaktan ng kahit anong pangontra. Kinabukasan, nang umalis sila sa gubat, walang imik ang tatlo. Ngunit, sa kanilang isipan, iisa ang iniwan ng gabi. May mga lihim ang ilang tao na mas mabigat pa sa anumang alamat. At ang lihim na yon ni Marco, ang lahing aswang na kaya pa ring mabuhay ng parang normal na tao. Ang siyang nagligtas sa kanila mula sa tunay na halimaw sa dilim.